Sa gitna na isang napakagandang resort na pagmamayari ni Wesley Herrera, ginanapan ni Samorang yang engagement party na hindi matatawaran at hindi mapapantayan. Ang resort ay kilala sa kanyang kaluwalhatian, mga malinis na puting buhangin, malaparaisong hardin at walang katapusang tanawin ng karagatan na tila sumasalubong sa kalanitan. Isa lamang ito sa napakaraming properties ni Wesley dahil siya lang naman ang CEO at may-ari ng isang kumpanya na pagmamayari ng mga luxury hotels and resorts sa buong Pilipinas. Ang Dawn and Horizons Company. Sa katanayan ng bawat pitali ng resort na ito ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, bagay na hindi na maitatangging meron si Wesley. Nagsimula ang gabi sa isang eleganteng cocktail reception, kung saan nagtipon ng mga bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Mga kalalakihan ay pawang mga Hollywood stars na nasa kanilang mga designer suits. Habang mga kababaihan naman na nagniliwanag sa kanilang mga bagarbong gowns at kumikinang na alahas. Ang musika mula sa live band ay marahan, bibigay ng tamang ambience na kaakibat ng isang event na ganito ka-elegante. Si Wesley ang isang lalaking kilalang-kilala sa kanyang pagiging pribado at walang balak magpakasal, ay nakasuot ng itim na suit na perpektong akma sa kanyang matikas sa tindig. Sa bawat galaw niya, ay nararamdaman ang kanyang kapangyarihan at influensya. Kasama niya si Valerie na ngayon ay nasa gitna ng lahat ng atensyon. Nakasuot siya ng isang waparakit na red gown na lalo na maripatingkad sa kanyang kagandahan. Ang gown niya ay gawa sa isang kilalang designer. At bawat detalye nito ay nagpapahiwatig ng kanyang bagong estado sa buhay. Isang eleganteng babae na nagliliwanag sa piling ng pinakamakapangyarihan. At ng mga bisita mula sa pinakamalapit na kaibigan na panikosyante hanggang sa mga elite sa lipunan ay nagtataka. Walang sino man sa kanila nakakalam na si Wesley ay nasa isang relasyon. Lalo na't engaged na pala siya. Did you know about Wesley's relationship? Do we know from which family that Valerie girl is? Tanaw at bulong-bulungan ng mga bisita. Who knows? For all we know, baka naman foreign family siya. Besides, kind of look like a foreign girl to me. Hindi naman sila makapaniwala sa balita ito dahil kilala si Wesley bilang isang taong abala sa trabaho at tila walang interes sa mga romantikang relasyon. Isang malaking palaisipan sa kanila kung paano at kailan nagsimula ang lahat ng ito. At mistulang magic at pabilis nga mga pangyayari dahil ang hard launching ng kanilang relasyon ay sa pamamagitan pa ng isang engagement. Habang palapit na ang highlight ng gabi, nagbigay ng maiksing speech si Wesley para ipakilala si Valerie at kanilang mga bisita. Ladies and gentlemen, sabi ni Wesley habang hawak ang kamay ni Valerie, nais kong ipakilala sa inyong babaeng nagpapatibok sa aking puso. And the girl who brings forth fire to my soul. Ang pinakamagandang babae ngayong gabi, ang aking fiancé, si Valerie Chua. Ang mga salita ni Wesley malumanay ngunit puno ng pag-ibig at sparks na tila walang duda sa kanyang pagpili kay Valerie. Nagpalakpakan ng mga bisita. Pero may mga nakatagong pagtatras sa kanilang mga mata para kay Valerie. Ito na ang moment na matagal niya nang pinapangarap. Ang maging bahagi ng marangyang mundo ni Wesley. Sa bawat palakpak at pagbati na kanyang natatanggap, nararamdaman niyang unti-unting nagiging totoo ang kanyang mga pangarap. Thank you. All smiles na pagpapasalamat ni Valerie sa mga palakpahan at pagbati na kanyang natatanggap. On Cloud 9, yan ang pakiramdam ni Valerie ngayon habang siya'y nasa gitna ng alon ng mga elite o nabibilang sa alta sosyedad. Si Valerie, bagamat hindi galing sa isang mayamang pamilya, ay nag-iisang fixture sa social circle sa Wesley mula na sila'y magkakalala. Nakilala siya ni Wesley sa isang high-profile event kung saan isa siya sa mga filler girls, mga babaeng inupahan para umupo sa mga bakante upuan ng mayayamang bisita upang mabukhang puno ang venue. Isang pagkakataon lamang iyon, ngunit agad siyang napansin ni Wesley at simulang ay isang relasyong hindi inaasahan ng sinuman. Sa likod ng kanyang malamyas na ngiti,
Hindi mo pigilang makaramdam ng kaunting pag-aalinlangan si Valerie. Alam niya na maraming mata ang nakatuon sa kanya, mga mata ng mga taong may mataas sa pamantasan at mutalas sa pandema sa lahat ng dalaw ng mga bagong dating sa kanilang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang composed at elegante. Wala sa kanila nakakaalam ng kanyang totoong pinagmulan. At kahit papaano, iyon ay nabibigay sa kanya ng kumpiyansa na kaya niya makipagsabayan sa kahit sino sa kanila. At isa pa, wala na makakaagaw pa ng moment niya, lalo na ngayong malapit na talagang marating ang tukto. Walang po isang taon ang kanilang relasyon, ngunit mabilis na naakit ni Valerie si Wesley. Gamit ang kanyang charm at sweet na personalidad, kinonvince niya si Wesley na magpakasal na agad. Si Wesley naman na noong una ay medyo nag-aalindangan, hindi kalaunan ni bumigay na rin. Sa kabila ng maiting panahon, pumayag si Wesley at propose kay Valerie. Nakita niya ang potential ni Valerie na maging isang mabait at understanding na asawa, na magiging perpektang first lady ng kanyang business empire. Sa kanilang mga pag-uusap, padalas ipakita ni Valerie na nauunawaan niya ang bigat ng responsibilidad na nakataya sa kanilang relasyon. At sa bawat pagdadaupang palad nila, nararamdaman ni Wesley ang suporta at pagmamahal na ipinapakita ni Valerie. Habang nagpapaturi ang gabi, abala si Valerie sa pag-i-entertain ng mga bisita. Sanay na siyang magdala ng conversation, thanks to her job as a filler girl. Kaya naman naging natural sa kanya makipag-usap sa mga business tycoons, politicians at celebrities na dumalo sa event. Kayang-kayang dali ni Valerie ang kanyang sarili dahil na rin sa confidence at aura na meron siya. Sa bawat paniti niya at pakikipag-usap, tila ba pinapanday niya ang kanyang lugar sa mundo ng mga elite. Sa mga panahong yon, mukhang kamilang na talaga siya sa may hanay ng mga elite. Isang bagay na hindi naman alam ng karamihan na hindi siya likas na bahagi ng kanilang mundo. Hindi rin naman nila alam ang kanya nakaraan, kaya naman walang nagsususpecha sa kanya. Habang inikot ni Valerie ang mga bisita, si Wesley naman ay abala sa pakikipag-usap sa ilang mga negosyanteng malapit sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, isang tao ang hindi mapigilan ng sarili na mapakita sa kanya ng pagkadismaya. Walang iba, kundi si Iago. Narawan siya, nakaupo sa isang gilid ng event, tahimik at malalim ay iniisip. Ang dating magkaibigan na sabay nangarap at ng plano ng kanilang mga karera at tila ba ngayon ay magkahiwalay na ng gandas. Si Wesley, sa kabila ng kanyang tagumpay, ay tila hindi na napansin ang pinagdaanan ni Iago. Si Iago ay ang college best friend ni Wesley. Nasa isang sulok, kapilit na ilulubog ang sarili sa ala. Magkaibigan silang dalawa wala pa sa pesti school at dati ay sabay silang nangangarap na magtagumpay sa larangan ng negosyo. Ngunit hindi katulad ni Wesley, hindi gaano naging matagumpay si Iago. Pamamayari niya ang isang food franchising business na nakaranas sa malaking skandal na mag-strike ang mga employees nito. At dahil doon bumagsak ang kanyang negosyo at tili kayang binibuild up ang kanyang reputasyon. Na noon pa man inalok pa ni Wesley ng tulong si Iago. Ngunit tinanggihan ito ni Iago dahil sa kanyang pride. Ngayon, habang nakikita niya sina Wesley at Valerie na pinagkakaguluhan ng mga bisita, hindi naman maiwasang makaramdam si Iago na matinding ines. Sumabay pa rito ang kirot ng pagkatao at kawalan ng tagumpay kumpara sa kaibigan. At tikit pa rito, kapansin-pansin na malalim na pagtitigya kay Valerie. Sa bawat paglunok na alak, tila ba iniinom ni Iago ang pait ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Tila napakalayo na ng kanyang mga pangarap, habang si Wesley ay tila lumilipad na sa taas, may hindi niya na maabot. Walang pumansin kay Iago habang nasa sulok siya, ping-iisa at nagmumuli-muni. Sa kanya isip, naglalaro mga tanong na hindi niya kaya sagutin. Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit tila iniwan siya ng tadhana, habang si Wesley naman ay patuloy na umaakit sa tagumpay? Hindi na lamang maiwasang mapailing at batidismaya ni Iago para sa kanyang sarili. Hanggang sa napapasyahan niya ng iwan ng party at maglakad papalayo, iniya kaya makita ang kaibigang minsan at dating kapantay niya. Ngayon ay nasa tuktok-man ang mundo sa kanyang pagkades. Lasing at pag-aapoy sa damdamin.
Aksidenteng nabunggo niya si Bree. Isang receptionist sa resort, bineg sa sideline bilang waitress para sa party. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Bree, nabigla ita sa pagbunggo ni Yago. Ngunit sa halip na magpasalamat ay sinamaan siya ng tingin ni Yago at bahagyang itinula. Sabay tanong, mukha ba ako okay? Bulera sekat hindi mala nakabala humingi ng pumanhin sa nakabunggong dalaga. Nakibit balikat na lamang si Bree. Hindi alam ang dahilan na inis ni Yago. Baka bad food lang? Diyos ko, napakasumit naman at. Bulong ni sa sarili habang nagkakamat pa ng ulo. Para sa kanya, isa lamang ito sa mga pangkaraniwang eksena sa kanyang trabaho. Mga bisitang pagod o laseng na nagiging irritable sa kahit na ano. Sanay naman na si Bree kahit papaano dahil madalas na siya maka-encounter ng mga ganoong klaseng tao. Naiisip na lamang niya na marahil ay hindi talaga nadadana ng kayamanan ang delikadesa. Namamadaling umalis si Yago. Halatang hindi magandang debato para sa kanya. Si Bree naman ay kagad na inutusan na mag-serve ng drinks sa ibang mesa. Kaya naman sumunod siya kagad. I-serve mo sa table number 5 at table number 6. Dali na. Kanina pa naghihintay ng champagne at wine na mo nandot. Utos sa kanya ng head. Nag-sideline kasi si Bree na waitress para sa isang event neto. Kahit pa receptionist lang naman talaga siya dahil para sa kanya, dagdag kita rin yon. Habang nanggalakad siya patungo sa table ng mga bisita, narinig niya ang masigabaw na palakpakan ng mga tao. Sa gitna ng ingay ng palakpakan, napatingin si Bree sa direksyon kung saan naroon si Wesley at Valerie. Nakangat ang mga braso ng lahat ng bisita habang nagtutoast para sa newly engaged couple. Nakita ni Bree kung paano napaniti si Valerie habang nasa kanyang mga mata ang kasiyahan. Habang pinagmamasan nito ni Bree, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa kabila ng kanyang masayahing ngiti, naroon ang konting lungkot sa kanyang puso. Isang pangarap na tila ba napakalayo para sa kanya. Sana all. Bulong niya sa sarili na may bahagyang ngiti sa labi habang patuloy na nagbilingkod sa mga bisita. Sa gabing yun, habang ang mundo ni Wesley at Valerie ay puno ng kinakatyaman, naroon si Bree na tahimik na nangangarap at nakikibahagi sa kanilang kaligayahan mula sa isang malayong lugar. Kinabukasan, matapos ang grande engagement party, kumakalat na ang balita sa mga articles at media outlets tungkol sa engagement ni Wesley at Valerie. Ang mga headline ay puno ng papuri sa kanilang relasyon. Isang kwentong tila galing sa isang fairy tale, ngunit may mga usap-usapan na rin tungkol sa kung gaanong kabilis sa ganap ang lahat. Gayunpaman, laman pa rin sila ng mga balita at malaking publicity yon para sa dalawa, lalo na sa empire na pagmamayari ni Wesley. Sa gitna ng kasikatan at ingay na ginagawa ng kanilang engagement, magkasama ngayon sina Wesley at Valerie sa isang marangya at exclusive na hotel room doon sa resort na siyang tayong si Wesley lamang ang nagbubuk at kapwa masaya nag-enjoy sa isang private breakfast na inihatid ng room service. Nakasuot si Valerie na isang sexy lingerie na tila sinadya para akitin si Wesley. Pinapakita hindi lamang siya basta isang fiancé, kundi isang babaeng alam kung paano humawak at kunin ang atensyon ng kanyang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Wesley na nakaupo sa gilid ng kama. Abala sa pagsuscoop ng scrambled eggs mula sa plato at paglagay naman ng jam sa kanyang toast. Ngunit hindi mapigilan ni Wesley na mapansin ang bigat ng pagod mula sa nakarang gabi. Tumango lang siya kay Valerie. Ngunit halata sa kanyang mga mata na wala siya sa mood para sa anumang sweet na eksena. Nakaibi si Valerie habang lumalapit. Ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Wesley at sinubukang lakitin siya ng halik sa leeg. Ngunit nang mapansin niyang hindi ito kumikilos at walang kibo sa ginagawa niyang pang-aakit, ay iniroon niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Whatever," na may bahagyang iritasyon at pagkatismaya sa kanyang boses. Napabuntong hininga naman si Wesley at tinabot ang mainit na tasa ng kaping barako sa kanyang gabi.
Tila ba ang init na kape ang tayo na bibigay sa kanya ng sigla sa umagang iyon. Nakaupo lamang si Valerie sa kama. Nakapamewang at tila nag-iisip na kung ano ang gagawin para muling mabawi ang atensyon ng kanyang fiancé. What if? Bigla sabi ni Valerie. Ikasal na lang tayo sa States. You know, have a Vegas wedding? Para yung mga old Hollywood movies na lagi kong pinapanood dati. Huh? That sounds amazing, right? Baka ma-feature pa tayo sa Vogue. Excited na wika ni Valerie. Napatingin si Westy sa kanya. Bahagya namang nagulat sa ideya. Hindi naman sa hindi siya interesado, ngunit tila hindi iyon ang una niyang maisip. At isa pa, sobrang daming kailangang ihanda kapag sa States pa sila kinasal. Stress lamang ang kapalit nito. Promotesta ng bahagya si Westy sa ideyang inilatag ni Valerie sa kanya. Ayaw mo ba na dito na lang sa resort kinapin ng kasal? Tanong niya. Sinusubok ay direkta ang kanilang mga plano. Pwede naman natin ayusin ang venue dito. It's much convenient and this place knows our story. After all, this is our place, Valerie. Muhit ang ginada si Valerie na marinig yan. Tumalikod at nag-cross ang arms. Tila ba isang spoiled na bata na hindi nakuha ang gusto. Ayokong narito, babe. Sagot niya na may bahagyang tampo. Dito na nga naganap yung engagement party natin, di ba? Nakalimutan mo na ba kagad? Nakaisipin ng mga tao na nagtitipid tayo. Uraman na something new na dadalhin sa table? Ano na lang iisipin ng mga tao? Ng media? Can't you see? Laman na nga tayo ng news at ng articles online. Everyone's eyes are on us, babe. Lahat sila naghihintay kung ano mangyayari sa kasal. Nagkibit balikat si Westy at bumalik sa pagkain. Ngunit hindi maiwasang mapaisip. Si Valerie, na noon pa man ay puno ng sorpresa at crazy ideas, ay tila may punto rin naman sa isang banda. Mabilis siya nakapagnesisyon. Ngunit bago niya ipahayag ang kanyang kasya, lumapit muli si Valerie sa kanya. Please, bulong niya, habang ang kanyang mga daliri ay maraan dumudulas. Wala sa balikat ni Westy, pupunta sa kanyang keeg, pababa sa kanyang dibdib. Linugtuan pa niya mabanayad na halik sa pisngi at teeg ni Westy, na tila ba ginagamit ang lahat ng kanyang charms upang makapay kita. Don't you wanna get wild? Sambiti Valerie habang mahalik. And messy? During our wedding? But in Vegas? Nang maramdaman ni Westy ang malambot na nabi ni Valerie sa kanyang balat, unti-unti siyang nata-turn on ang dahil dito. Hindi na siya nakapagpigil pa, at ang lahat ng kanyang pagod ay para bang unti-unting naglaho. Sa huli, ay mistulang bumigay na at napao na rin siya. Okay. Sagot ni Westy habang hinalikan si Valerie sa kanyang mga labi. Tao, I guess I'll have a Vegas wedding. Anything for you, my love. Napalindag naman sa tuwa si Valerie. Kitang-kita sa kanyang mukhang kadalakan at excitement. Agad niya naman niyakap si Westy. Pila ba isang batang babae, may nakuha ang kading Kabilang isla dahil nagyayaya ang mga kaibigan niya ng beach trip doon. Nagalok si Westy. Why not dito na lang sa resort? We have everything you need here. Besides, hindi ba mas relax kayo kung dito na lang kayo? Sambit niya takmang uutusan ng mga staff na ayusan ng resort para sa pagdating ng mga kaibigan ni Valerie. Ngunit mabilis na tumanggi si Valerie na may halong arte at lambing sa kanyang boses. Oh babe, alam mo na halos gabi-gabi na kami rito. We just want a change of scenery. Plus, it's free. Yung husband niya na isang friend ko, he's a foreigner, super yaman. Siya na magbabayad ng lahat. Bigla namang kumunota noon na Westy. Gabi-gabi. Nagtataka niyang tanong. Napagtanta ni Valerie na muntik na siyang modelas kaya naman agad siyang kumambyo. I mean, may iba naman sa kanila na nakapag-stay na rin here sa resort like I said. Gusto nila ng ibang scenery. And it's a kind of bachelor party for my friend.
Bagaman medyo nagduda doon si Wesley, nagpakita siya ng tiwala kay Valerie. Alright then, just be safe. If you need anything, just call me, okay? Ngumiti si Valerie, yumakap kay Wesley at nagpasalamat. Ngunit ang totoo, si Valerie ay may lihim na tinatako. Ihim na nagmamadali siya nag-impake ng mga gamit, kasama ang ilang paboritong damit at accessories. At sa bawat tiklop ng kanyang damit, ay tila may pinaplana siyang iba. At dahil wala naman talagang bachelorette party o kung sinong kaibigan, ang totoo ay si Yago ang magiging kasama ni Valerie sa isla, kung saan sila mapapag-isa. Naiwan si Wesley sa resort upang isupervise ang pagtatayo ng annex building na resort. Mahalagang proyektong ito para kay Wesley, kaya naman nagdesisyon siya manatili roon na mas matagal. Imbes na bumalik na Maynila, sa bawat araw abala siya sa mga meeting, pagpaplano at pag-aasikaso ng construction. Ngunit kahit gaano pa siyang kabesi, hindi niya naman maiwasang mapansin ng ilang kakaibang bagay. May ilang business partners na dumating sa resort at agad na lang ni-request si Bree na maging alalay nila. Nagtaka naman si Wesley. Bakit si Bree? Hindi naman siya alalay. Receptionist siya, diba? Isa sa mga staff ang nagsabi. Sir, ganan po talaga. Lagi talaga special request si Bree. Kahit sino, gustong siya nag-aasikaso sa kanila. Mabait po kasi at masipag. Nagbabayad na lang po sila ng extra para sa service ni Bree. Pinatasaman po ni Bree kasi nga po may lola siya. Bumalik si Wesley sa kanyang opisina. Iniisip kung bakit ganong kapopular si Bree sa mga kliyente. Aminado naman kasi siya na matagal niya na napapansin kung gaano ngang ka-charming ang dalaga. Pero hindi inakala na pumapatok palaga ang karisma nito sa madla. Kaya naman isang araw habang pumipirma ng mga papeles, pinatawag ni si Bree para tanungin ito. Kabada si Bree habang naglalakay papunta sa opisina ni Wesley. Sa isip niya, baka kung ano pang isumbong ni Valerie tungkol sa kanya. Lalo na't marami siyang naririnig na masama mula rito. Pagdating ni Bree sa opisina, tinanggap siya ni Wesley na may mahinahong ngiti. Bree, please take a seat. Medyo nagulat na nga si Bree sa kanya nakikita. Si Wesley na ang harap-harapan niyang kausap at hindi maiwasang mapansin ang pagkapogi nito. Starstruck pa nga. Bagay na tigilan si Bree pero agad niya winakse ang pag-iisip na iyan. Sir, pinawag po rin niyo ko? Tumango si Wesley. I have been hearing good things about you from our guests. It seems like you're doing an excellent job. Talagang nagbabayad pa sila for your service. Marami sa kanilang komportable sa serbisyo mo. Great job, Bree. Halos matanggal naman ang kaba ni Bree sa mga sinabi ni Wesley na wala ang kanya nerbiyos at napalitan niyo ng tuwa. Salamat po, Sir Wesley. Ginagawa ka lang naman pong trabaho ko. Napatuloy pa si Wesley. And because of that, I am promoting you to head supervisor sa reception. You've earned it, Bree. Halos hindi naman nakapaniwala si Bree. Talaga po, sir? Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Panhaw po yan. Ngumiti si Wesley. Natutuwa sa reaksyon ni Bree. Ngunit bago matapos ang usapan, tinanong niya si Bree. Would you mind being my personal assistant for a while habang nandito ka? Gusto ko rin malaman ng mga updates at paano mapapabuti pa ang operations ng resort. At dahil sa credentials mo, mukhang tutulong ka naman. Bagaman nagulat si Bree, tinanggap niyang alo. Walang problema po, sir. I'll do my best. Tugon niya at excited na sinimula ng bagong posisyon at trabaho na iaata sa kanya.